Isang desisyong yumanig sa politika ng Pilipinas at tuluyang nagpatibay sa kapangyarihan ng pandaigdigang hustisya. Ngayon, opisyal ng binalewala ng ICC Appeals Chamber ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang tanong ng marami, bakit penal? Bakit hindi na maapela? At ano ang ibig sabihin nito sa hinaharap ng kaso? Kung akala mong may susunod pang hakbang, may susunod pang daing, o may mas mataas pang pinto na pwedeng katukin, nagkakamali ka. Dahil sa gabing ito, tapos na ang laban sa bahaging ito ng proseso. Ito ang desisyon na hindi na kayang baguhin ni Numan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa puntong ito, malinaw ang mensahe ng ICC Appeals Chamber. Walang sinuman, kahit dating Pangulo, ang pwedeng umatras sa paghaharap ng hustisya kapag may kaso ng krimen laban sa sangkatauhan. Ngayong araw, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng pandaigdigang hudikatura ang naitala. Tinanggihan ng ICC Appeals Chamber ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pansamantalang paglaya o interim release. Ipinahayag ng korte na ang apela, na naglalayon baligtarin ang naunang desisyon ng pretrial chamber third, ay ibinasura ng may sama-samang boto. Ayon sa desisyon, nabigong ipakita ng kampo ni Duterte ang una, matibay na batayan na nagkukulang ang pag-assess ng korte sa panganib na siya'y magtangka tumakas o hadlangan ang kaso. Pangalawa, kinuwestiyon ng depensa ang pag-radyo ng mga garantiyang inihain ng mabansang tatanggap. At pangatlo, humiling sila based sa tawag na humanitarian grounds dahil sa edad at kondisyon ni Duterte. Pero sinuri ng Appeals Chamber na may 5 hukom ang bawat argumento. At lahat ng ito ay kanilang tinuldukan. Walang sapat na ebidensya na may papakita para palitan ng hatol at malinaw na nananatiling mataas ang panganib ng pagtakas, panghadlang sa hustisya o pangulang krimen. Dahil dito, kinumpirma nila ang dating desisyon ng pre-trial chamber na huwag siyang palayain at iginiit na mananatili siyang nakapit sa detention center ng ICC sa The Hague. Pero bakit po sinasabing final at hindi na mapapawi pa? Simple po, sa proseso ng ICC, kapag ang appeals chamber ay tumanggi at kinumpirma ang desisyon ng pre-trial chamber sa isang apela, wala nang mas mataas na hukuman sa ICC na may kapangyarihang mag-override dito. Ibig sabihin, sa usaping interim release, doon na huminto ang pag-apela. Lahat ng legal na hakbang sa loob ng ICC para rito ay natupad na. Sa makatuwid, ang desisyon ngayon ay definitive. Tuluyang desisyon ng korte na hindi na maaring hingpa ng muling pagtingin o pag-apela para sa pansamantalang paglaya. Sa madaling salita, itinatag ng ICC sa pamamagitan ng Appeals Chamber na nananatiling matibay ang basehan para panatilihin si Duterte sa detensyon. May panganib siya kung papayagan siyang makalaya. At dahil tinanggihan ng apela, walang umiiral na mas mataas na hukuman sa ICC na maaring pabaliktarin ito. Ang desisyon, penal at hindi na mapapawalang bisa. Ang hatol ay malinaw, mananatili siyang nasa kustodiya habang patuloy ang proseso sa korte. Wala nang susunod na apela para sa interim release. Mga ka-EDOX, sa personal kong pananaw, hindi lang ito simpleng legal na desisyon. Isa itong simbolo ng pagbabago kung saan ang kapangyarihan ng posisyon ay hindi na sapat para takasan ang bigat ng pananagutan. Maraming taon nang isinisigaw ng mga biktima ang hustisya. Maraming pinatahimik, maraming natakot, pero ngayong araw, ang tunay na lakas ay hindi nanggaling sa politika, kundi sa isang internasyonal na hukuman na walang kinikilingan. At oo, maaring ang iba'y tatawag dito ng panghihimasok. Pero kung lokal na sistema mismo ang hindi kumikilos, saan pa nga ba lilingon ang mga naaapi? Hindi ito usapin ng dilawan, pula, asul o anumang kulay ng politika. Ito ay usapin ng buhay, karapatan at katotohanan. Ang desisyon ng Appeals Chamber ay penal. Wala nang mas mataas na tribunal na maaring bumaliktad dito. At sa totoo lang, ito ang punto kung saan natatanggal ang ilusyon na untouchable, ang sinumang nasa kapangyarihan. Kung naging isang aral man ito para sa ating lahat, isa lang ang malinaw, kapag lumampas ka sa linya at hindi ka sinita sa loob ng bansa, may mundong nakatingin, handang maningil. Ang hustisya, maaring mabagal, pero hindi ito natutulog. Sang-ayon ka ba sa desisyon ng ICC Appeals Chamber na hindi payagan ang interim release ni Duterte? Bakit oo o bakit hindi?
Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOx DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.